Araw to po mga kapatid at tayo po ay magpapatuloy dito sa ating pinag-aaralan sa libro po ng Awit. At nandito na po tayo sa chapter 11. At ang title po nito, ayon dito sa atin pong ginagamit na Bible, ay Pagtitiwala kay Yahweh. So, itong awitin po na ito ay binanggit po dito na ito po ay katha ni David. At alam po natin na si David ay talagang he loves music. Napaka ganda po ng kanya pong mga isinulat patungkol po sa Diyos, patungkol sa buhay niya. Na kasama po ang Panginoon. At alam po natin yung kanya pong naging buhay, 'di ba? Isa po siyang pastol ng mga tupa. Nakita rin po natin kung paano po siya pinagkatiwalaan, 'di ba, ng kanyang ama, 'di ba, na ang tawag doon yung anong tawag doon yung mag-alaga doon po sa kanila pong kawan, kasi sa makapanahunan po na yun alam po natin, 'di ba, na one of the kabuhayan or yung masasabi, 'di ba, na pag-aari, 'di ba, ng family ay yung kanila pong mga kawan, ito po ay hindi lamang po yung ginagamit po nila, 'di ba, sa pag-o-offer sa temple, kundi makikita po natin na yung by being rich sa mga kapanahunan po na yon ay nabibilang po yung may ko-consider na mayaman po yung isang tao kapag marami po siya, 'di ba, ng mga alagang mga yung meron siyang kawan, meron siyang mga alaga, 'di ba? Nung pinakilala po si Job sa atin ay nakita po natin, 'di ba, na yung kanyang mga alaga, 'di ba, ng mga hayop ay bilang binibilang po talaga yun at napakarami, 'di ba, ng mga binanggit sa atin. Pero dito kay David ay binanggit sa atin na hindi naman karamihan, 'di ba, yung kanya pong pinapastol, pero siya yung pinagkatiwalaan doon po sa kumbaga doon sa affairs or doon sa tawag doon yung ikinabubuhay, 'di ba, or ikabubuhay ng family. At nakita rin po natin kung paano po siya nag-ascend, 'di ba, naging warrior po siya hanggang sa naging king ng napakarami po, 'di ba, na taon. At itong kanyang mga mga awitin po na ito ay punong-puno po ng karanasan, 'di ba? Punong-puno po ng expression, 'di ba, ng kanya pong buhay. Kaya yung alam po natin, 'di ba, na napakaganda kapag alam mo yun, yung makapag-compose din po sana tayo, 'di ba, ng mga awitin, 'di ba, ng patungkol doon po sa sa Diyos na atin pong pinaglilingkuran, kung ano po yung kanyang ginawa, 'di ba? Yung it is always my dream yung makapagsulat ng mga awitin na yung biblical, hindi lang yung nagkukwento ka ng patungkol sa Diyos, kundi yung alam mo yun, yung mga awitin na talagang makikita, 'di ba, dito po sa banal na kasulatan patungkol sa Diyos at sa kanya pong ginawa at sa patuloy po niyang ginagawa. Kasi napakarami pong mga awitin, 'di ba, sa kapanahunan po na ito na
nag-i-speak doon po sa kanilang mga testimonies, 'di ba, patungkol po sa Diyos. And parang bibihira lang yata, or I don't know. Pero parang bibihira lang yata yung yung biblical talaga siya, 'di ba? Yung katulad nito, sana ay may mga gifted, 'di ba, na mga composer, hindi na composer kasi nandyan na siya yung mga gifted na magsasatono sana, 'di ba, ng mga awitin po na ito, yung mga titik po na ito. Kasi sa kapanahunan nila, 'di ba, yung pag-awit po nila ay hindi ko alam kung kakaiba sa mga kapanahunan po natin ngayon, kasi kung titignan po natin dito po sa Middle East, 'di ba, yung kung paano po sila umaawit sa mga nakaraan, parang mga nagtutula na may mga rhymes lang, no? So maaring ganun po yung kanilang pag-awit, 'di ba, sa kapanahunan po na iyon. Pero sana yung isa sa mga awitin po natin sa anniversary, 'di ba, ay kinuha po yun sa Psalm, yung Psalm 114, yung God is faithful, no? So makikita po natin yan as we go on, 'di ba, sa ating pong pag-aaral dito po sa book ng Psalm. So sabi dito, kata ito ni David upang awitin ng punong mga awit, no? So kung sino man po yung punong mga awit po na ito, ay ito po yung kanya pong aawitin, 'di ba, na kinatha po ni David. So tingnan natin mga kapatid, every details, 'di ba, ng awitin po na ito. Sabi dito, kay Yahweh ko isinalig ang aking kaligtasan. Kay Yahweh ko isinalig ang aking kaligtasan, kaya't ang ganito'y huwag sabihin ninuman, lumipad kang tulad ng ibon patungo sa kabundukan, sapagkat ang pana ng masasama ay laging nakaumang. So kung titignan natin, 'di ba, itong verse po na ito, from verse 1 at verse 2, makikita po natin yung katauhan po ni David sa mga kapanahunan po na ito, na kung saan ay merong sitwasyon, napakarami pong mga sitwasyon, 'di ba, sa buhay niya na talagang nanganib din, 'di ba, yung kanyang buhay, hindi lamang sa pakikipaglaban, kundi maraming ganap-ganap 'di ba, sa buhay po nitong si David, at sa tagpo po na ito ay makikita po natin ang isang David na may nagpapayo po sa kanya, 'di ba? Ano man po yung sitwasyon niya sa mga kapanahunan po na ito, pero may advisor, 'di ba, na nasa tabi niya, na kung saan ay sinasabi po sa kanya na lumipad kang tulad ng ibon, 'di ba? Lumipad kang tulad ng ibon. Alam po natin yung mga ibon, 'di ba, na alam mo yun, nakakatuwa lang din sa kanila, sapagkat lumilipad po sila. Hindi lamang po sila basta lumilipad, kasi yun po yung yun yung dapat po nilang gawin, no? Naglalakad din naman po sila, 'di ba? Pero hindi lang sila basta lumilipad ng lumilipad, kundi lumilipad po sila na may mga purpose din, 'di ba, sa buhay po nila. Lumilipad po sila, pumupunta po sila doon po sa mga places na kung saan ay nakakakuha po sila, 'di ba, ng kanila pong makakain, no? Naghahanap din po sila ng kanila pong mga makakain, at alam din po nila kung saan po sila iinom, 'di ba? Yung alam po natin, 'di ba, na hindi lang sila nandyan basta sa kalawakan, 'di ba, na lumilipad, kundi may mga purpose din, 'di ba? May nagtatrabaho din po sila, lumilipad po din po sila, pumupunta rin po sila, 'di ba, doon po sa mga places na kung saan ay nafi-fed sila, no? Naghahanap po sila
'di ba, ng kanila pong mga makakain, 'di ba, at ng kanila pong mga maiinom, no? At may mga instances din, 'di ba, na kung saan ay lumilipad po sila kasi may panganib po doon po sa lugar na kung saan ay nandoon po sila. So lumilipad po sila for a location na kung saan ay magkakaroon po sila, 'di ba, ng safety, no? At may mga napanood po ako, 'di ba, dati na mga documentaries about birds na alam mo yun, kahit doon sa paghabi nila, 'di ba, ng kanila pong mga ang tawag doon, yung kanilang house, no, yung kanilang nest ay talagang napaka-amazing lang din talaga, 'di ba, kung paano po nila yon ginagawa, ano, kung paano po sila kumukuha ng kanila pong mga materials. Napakagaling daw po nila, 'di ba, ng mga engineers, no, na kung saan ay kahit yung architectural, 'di ba, ng kanila pong mga nest ay magkakaiba-iba, 'di ba? At kung paano po nila ini-inspect yung location na kung saan po nila ilalagay, 'di ba, yung kanila pong bahay, no? Ano 'yan, na hindi nakaka-amaze lang talaga kung paano nila yung gagawin. May mga birds din na ang kanilang ginagawa, 'di ba, ng mga bahay ay hindi po mga dahon-dahon, 'di ba, yung mga ganon. Meron din yung mga clay ang kanilang binibuild, no? At may mga may mga nest din na may mga din, yung alam mo yan, yung for their safety, for the safety of their children, at kung saan po, or yung kanilang mga eggs, nililin lang po nila yung maari pong mga predators, 'di ba, na maaring kumain po sa kanila. So nagki-create po sila ng dalawang opening, 'di ba, doon sa nest po nila, na kung saan ay kung may mga ahas, madalas na ganun, 'di ba, mga ahas po yung predator, no, ay hindi siya magkakaroon ng point of entry doon sa nest kasi merong sikreto, 'di ba, na pinapasukan po yung mga ibon. So napaka-interesting din, 'di ba, ng kanila pong mga buhay. At sinasabi po dito ng advisor po ni David, kung sino man po yung mga advisor po na ito, lumipad kang parang ibon, yung alam mo yun, is safety mo, i-safe mo yung sarili mo, 'di ba? Dahil nanganganib ka dito, no? Sabing ganun, lumipad ka tulad ng ibon. Saan? Patungo sa kabundukan. Magtago ka doon sa kabundukan, no? Kasi sabi dito, sapagkat ang pana ng masasama ay laging nakaumang. Nanganganib yung buhay mo, David. Kaya pumunta ka doon sa kabundukan, magtago ka, 'di ba? Alam mo yun, yung paglipad mo, yung sinasabing ganun, 'di ba, yung ibon kapag may nakaamba, 'di ba, na panganib, lumilipad siya para doon sa kanyang safety. So ganun po yung advice ng mga tao po na ito, na nakakita doon sa danger na maaring mangyari sa buhay po ni David. At kung titignan natin, tama rin naman 'yun, 'di ba, na magbigay ng warning itong mga tao po na ito kay David. Kasi syempre sabi dito yung mga pana ng masasama, 'di ba, ay laging nakaumang. Sabing ganoon, ay laging nakaumang para saan? Upang tudlain ang taong matuwid mula sa kadiliman, no? So nandiyan yung nakakaawa lang din yung buhay ni David kasi 'di ba, sa tanang buhay niya, ang dami pong mga na-encounter po niya, 'di ba, na mga klase po ng problema, hindi lamang doon sa battlefield, pero nandyan din yung 'di ba, nandyan din, naka-encounter din siya ng betrayal, 'di ba, sa kanyang mga kaibigan, doon sa mga taong pinagkatiwalaan niya, doon sa mismong pamilya niya, 'di ba, sa mismong pinakamamahal niyang anak, 'di ba, ay may mga betrayals din na nangyari sa kanya. At
tama lang din naman yun na magbigay ng advice itong mga tao po na ito para ma-secure yung buhay niya. Kasi nanganganib siya eh. 'Di ba? Kaya pinagtatago po siya, 'di ba, sa kabundukan. Pero kung titignan po natin mga kapatid as we go on, itong mga advice po na ito ay nag-i-induce or nag-i-input ng fear. Dito po kay David, no? Nag-i-input siya ng fear, nag-i-input siya ng ng takot. Di ba? Kasi kung nandyan sa ganyan, nandyan sa ganito, di ba, yung mga taong iniilagan. Talaga hindi mo ano bang tawag doon? Hindi maalis doon sa isip, 'di ba, sa puso, 'di ba, ng isang tao yung fear. No, nag-i-input sila ng fear. May mga ganung mga advices, 'di ba, ng mga tao na kung titignan po natin, tama lang din naman kasi may concern sila eh. Concern sila doon pero minsan hindi nakikita, 'di ba, na ang ini-input ng mga ganitong klase, 'di ba, ng mga advices fear. At alam po natin, 'di ba, na throughout the scripture, lagi pong sinasabi ng Lord na do not fear. Do not fear. Huwag kang matakot. Napakarami pong mga biblical verses, 'di ba, sa scripture na sinasabi na huwag kang matakot. Huwag kang matakot, 'di ba? Pinapayapa ng Diyos ang isang tao, 'di ba, na huwag matakot. Kasi napakarami pong kinakatakutan, 'di ba, ng isang tao. So, kung titignan po natin dito ay ito po yung sitwasyon, no? Verse 3, ang mabuting tao'y mayroon bang magagawa kapag ang pundasyon ng buhay ay nasira? Kapag yung foundation ng buhay ay nasira, meron bang magagawa? 'Di ba yung mabuting tao? Sabi nga, kapag ang pundasyon ng buhay ay nasira. So, kung titingnan po natin tong mga advice po na ito, 'di ba, kay David ay makikita lang po natin na parang sinasabi po nila na it is your responsibility, David, to protect yourself. I-safety mo, ulitin natin, i-safety mo yung buhay mo kasi nanganganib ka dito. Magtago ka sa kabundukan. Di ba? Magtago ka sa kabundukan. Pero ano pong sinabi ni David? Verse 1, balik tayo doon sa verse 1, sabi dito, kay Yahweh ko isinalig ang aking kaligtasan. Kay Yahweh ko isinalig ang aking kaligtasan. So alam nitong si David na yung kanyang safety ay nasa Panginoon. Diba, na ang Lord yung may hawak ng kanyang buhay. Ang Lord yung may control, 'di ba, doon po sa mga sitwasyon. Kahit napakarami pong mga masasama, 'di ba, yung humahabol po sa kanya, may mga palaso po sila, 'di ba, may mga pana po sila na laging nakaambang dito po kay David. Kasi alam po natin, 'di ba, na itong si David ay talagang nagnanais, 'di ba, na makasunod sa Panginoon. So kung ngayon nakikita po natin na binanggit niya na si Yahweh po yung kanyang yung position po ni Yahweh sa buhay niya ay siya po yung nagbibigay, 'di ba, ng kaligtasan dito po kay David, no? So napakasarap makita po 'yon, 'di ba, na alam po natin na in times of fear, 'di ba, ay nandyan si Yahweh, 'di ba, na nakamasid or nandyan ang Panginoon, 'di ba, nagbibigay ng protection. Nagbibigay ng protection. Bakit ba kasi nilalabanan? Bakit ba kasi gustong panain ng mga taong ito si David? Dahil doon po sa katuwiran na kanya pong isinasa buhay. Alam po natin marami po siyang mga failures, 'di ba? Pero yung lagi po siyang tumitingin sa Panginoon, 'di ba? Ay naaayos po yung kanyang buhay. At sabi dito verse 4, si Yahweh ay naroon sa kanyang banal na templo. Alam ni David kung ano yung
nakita po natin, di ba, na sabi niya, nasaan yung ano yung kayang gawin ni Yahweh, siya yung magbibigay ng kaligtasan niya. Ngayon naman, nasaan yung place na kung saan ay makikita itong si Yahweh. Sabi niya, si Yahweh ay naroon sa kanyang banal na templo. So kung si Yahweh ay hindi umaalis doon sa kanyang banal na templo, dahil alam po natin, 'di ba, na kapag kontrolado lahat po ni Yahweh, 'di ba, ay nandyan po yung kasiguraduhan, 'di ba, ng security. So bakit ako aalis? 'Di ba, sabi ni David, bakit ako magtatago sa kabundukan? Alam naman po natin na may mga instances po sa buhay niya, 'di ba, na talagang nagtago-tago po siya, 'di ba, ng marami din pong mga panahon, 'di ba, sa buhay niya. Pero yung sitwasyon po na ito na kanya pong isinulat, hindi ako magtatago kasi si Yahweh, alam ko na nandun siya sa kanyang banal na templo. Nandun siya. Ang aking security, ang aking safety ay nasa Panginoon at alam ko kung saan ko siya matatagpuan. Nandun siya sa kanyang banal na templo. So, anong sinasabi po ni David? Nandyan yung fear. Nandyan yung mag-a-advise sa atin na nag-i-induce ng fear. Sometimes, sa kanilang mga advices, di ba, pansinin po natin kung ano yung malalim, di ba, na resulta ng kanila pong mga sinasabi. Sana yung lahat ng mga advices, even if we give advices to people, it will always be an advice na kung saan, 'di ba, ay makikita kung ano yung kayang gawin ng Diyos na ito, 'di ba, na atin pong pinaglilingkuran. Laging dinadirect po yung tao, 'di ba, doon po sa kanyang dapat na panghawakan. At walang iba kundi yung pagtitiwala, 'di ba, sa Panginoon. Kasi sinabi niya dito, nasa Panginoon yung kaligtasan, no? Hindi ako aalis, hindi ako magtatago, kundi pupunta ako doon sa banal na templo ni Yahweh at doon ko siya, 'di ba, kakausapin, doon ko siya hihingan, 'di ba, ng dapat kong gawin, no? So nakita po natin 'yon, yung pagpapahalaga po, 'di ba, ni David sa temple, no, ng Panginoon. Nandun si Yahweh. Naroon siya, 'di ba? Naroon siya sa kanyang banal na templo. Hindi lang niya sinabi nandun siya sa kanyang temple, kundi binanggit niya yung kabanalan ng Panginoon. 'Di ba? Nasa paggawa po niya ng mabuti, sa paggawa niya ng mabuti, maraming may ayaw sa kanya, maraming mga nagagalit sa kanya, pero merong isang Diyos. Merong isang Diyos na banal na ang pangalan po niya ay Yahweh, na pwede po niyang kapitan, no? Na pwede po niyang puntahan. Instead na doon ako sa kabundukan magtago, instead na doon ako sa kabundukan pumunta, sinasabi po ni David, ang pupuntahan ko ay yung banal na templo ni Yahweh kasi nandun yung aking security. Nandun yung makikita doon yung kabanalan ni Yahweh. Na kapag pinag-uusapan po yung kabanalan ni Yahweh, itong mga masasama na mga tao na ito, wala silang kayang gawin, 'di ba, sa Panginoon. Hindi sila magtatagumpay, 'di ba, sa kanilang gagawin. Kapag si Yahweh, 'di ba, yung kanilang kinakalaban. Alam naman din po natin yun, 'di ba, mga kapatid, na sa tanang buhay, kahit sa kwento ng kasaysayan, magpasa hanggang ngayon, wala pa akong nakita na nanalo laban sa Panginoon. 'Di ba? Kahit yung mga great na sinasabi, nasaan po sila ngayon? Na hindi rin naman po sila nagtagal. 'Di ba? Wala namang nagawa yung mga pera nila, walang nagawa yung mga kadakilaan po nila. Kahit yung mga talagang hayagan, 'di ba, sa pag-aalipusta o pangmamaliit, 'di ba, sa Diyos na ito na atin pong kinikilala, pinag-aaralan at
sinasamba, kahit kailan hindi po sila nanalo, 'di ba, sa Panginoon. Hindi nila natalo kahit kailan, 'di ba, ang Diyos na ito. Kahit nga itong kanyang mga salita, ilang ano na to, ilang mga henerasyon na yung gustong yung walain, 'di ba? Pinagsusunog pa nila yung mga kasulatan, 'di ba, sa mga nakaraan, 'di ba, na mga panahon. Pero hindi, nandito pa rin ang salita ng Panginoon, 'di ba? At magpasa hanggang ngayon ay atin pa pong pinag-aaralan at napapagpala po tayo, 'di ba? Kasi nakikilala po natin kung ano ang kayang gawin, 'di ba, ng Diyos na ito. So hindi ako magtatago sa kabundukan. Ang gagawin ko, nandun si Yahweh, alam ni David kung saan niya matatagpuan, 'di ba, ang Panginoon, no? Hindi niya sinabi, ay, dito na lang ako sa kinalalagyan ko, magano na lang ako, tumawag na lang ako kay Yahweh. Do may mga times na ganun po yung kanyang ginagawa. Pero sa tagpo po na ito, sinabi niya, doon ako sa banal na templo ni Yahweh, nandun yung aking safety. Diba? Pupunta ako doon. Si Yahweh ay naroon sa kanyang templo. Alam ko kung saan siya. Hindi ako sa kabundukan, kundi doon ako. Diba? Sa banal na templo ni Yahweh. Kasi sabi niya, si Yahweh ay naroon sa kanyang banal na templo, doon sa kalangitan, nakaupo sa kanyang trono. Doon sa kalangitan, nakaupo sa kanyang trono. Alam po natin na ang isang king o ang isang leader, kapag nakaupo siya doon sa kanyang trono, nagtatrabaho ito. 'Di ba? Nagwo-work ito. Nakakita na po ba kayo ng isang leader? Wag na lang yung king, 'di ba? Yung isang leader na ginagawa po niyang tulugan yung kanyang upuan. 'Di ba? Hindi, nakikita po natin yung mga leader, 'di ba? Na kapag naupo po sila doon po sa kanilang upuan, o yung king ay nakaupo po doon po sa kanyang trono, nagtatrabaho po 'yon, 'di ba? Meron po siyang ginagawa. No, siya, bakit may nagtitingin siya, nagja-judge siya, 'di ba? Pinagmamasdan niya, ano man yung mga dapat gawin ay kanya pong ginagawa, At sabi nitong si David sa kanyang awitin, doon sa kalangitan, nakaupo ang Lord, 'di ba? Nakaupo siya sa kanyang trono. Alam niya kung ano yung sitwasyon ko, 'di ba? Nakikita niya. Siya yung nagko-control, siya yung magko-command, 'di ba? Siya yung magpro-protect. Nandun siya sa kanyang trono at gagampanan niya yung kanyang tungkulin. 'Di ba? Gagampanan niya kung ano yung dapat niyang gawin. He is a powerful God, 'di ba? Sabi niya, napaka-powerful ng Diyos na ito. Itong mga nakaambang panganib na ito, wala 'yun sa Panginoon. 'Di ba? Pupunta ako doon sa kanyang templo kasi alam ko na mula doon po sa kanyang templo, nandoon siya, at mula doon sa kanyang kalangitan, nasa trono siya at i-judge niya. 'Di ba, kung sino yung kanyang papagpalain, kung sino yung kanyang proproteksyonan, at kung sino yung kanyang paparusahan. 'Di ba? Sino yung kanyang paparusahan? Napakaganda pala yun, 'di ba, na makita po natin, 'di ba, mga kapatid, that when it comes to serving the Lord, ano man po yung mga fears, 'di ba, na meron po tayo, merong isang Diyos sa kanyang sa kanyang trono, 'di ba, na nag-judge. 'Di ba? Meron doon nakatingin, 'di ba, sa lahat ng atin pong ginagawa. At buhat dooy, sabi dito, pinagmamasdan ang lahat ng tao. So nakakatuwa po itong malaman, 'di ba, mga kapatid, that in everything na ginagawa po ng tao, alam ng Diyos. Napakalaki nga ng CCTV, 'di ba, sa kalangitan. Yung mga CCTV nga dito sa mundo, nakikita natin yung lahat ng kanilang ginagawa. 'Di ba? Kahit yung kanilang mga boses, mga kapatid, 'di ba, ay kuhang-kuha na ipaparating sa atin. Minsan nga pag nag-check ako, 'di ba, sa CCTV, natutuwa lang talaga akong makita sila, kahit yung kanilang 'di ba, yung kanilang mga ginagawa, yung kanilang mga boses, yung mga ganun. Siyang siya talaga, kuhang-kuha. Hindi
alam mo, hindi talaga ako matatapos sa aking amazement, di ba? Sa mga invention na katulad po nito, lalo na sa kalangitan. Di ba? Ang laki-laki po ng CCTV at binanggit po dito, pinagmamasdan. Alam ng Diyos, sabi ni David, kung ano yung aking ginawa. Kung ano yung aking ginagawa. Kahit alam ng Diyos na meron akong fear, kasi hindi naman yun mawawala sa tao, di ba? Yung magkaroon siya ng takot. Pero yung itiwala sa Panginoon, hindi ito magiging sagabal para hindi siya pumunta doon sa banal na templo, di ba, ng Panginoon. Kasi knowing na ang Lord ay nandyan, nakaupo po sa kanyang trono, pinagmamasdan ang lahat ng tao. Sabi ito, walang maitatagong anuman sa gawa ng mga ito. Kahit yung mga usapan ng mga masasama, alam ng Diyos kasi pinagmamasdan niya. So kahit pala yung ating paggawa, kahit mga simpleng mga paggawa, 'di ba? Mga alam po natin kahit sa trabaho po natin, kahit sa ministry, 'di ba, kahit sa iglesia, alam ng Diyos kasi meron palang Diyos mula doon sa kanyang trono na nagmamasid sa lahat ng ginagawa, 'di ba, ng tao. So it is so comforting to know for us believers, 'di ba, na lahat ng ating mga ginagawa ay batid ng Panginoon. At isa pa doon, hindi lang batid ng Panginoon, kundi merong tagatala sa kalangitan. 'Di ba, kung ano po yung ating ginagawa, yung sabing gano'n, yung book ng life, no? Kung isusulat lang siguro natin yung buhay natin, 'di ba, sa isang libro, according doon sa atin pong mga ginawa, marami sigurong mga makikita po doon, 'di ba? Isusulat natin yung mga magandang mga bagay, hindi lahat isusulat natin. Pero sa kalangitan, meron tayong aklat ng buhay. 'Di ba, na hindi lang pinagmamasdan po ng Panginoon, pero may taga-record din. Nare-record din yung lahat ng ating ginagawa, kahit yung mga ganitong ginagawa po natin sa Bible study, naka-record po yun sa kalangitan. At kung ipapalabas po yun pagdating po ng panahon, 'di ba, sa ating mga makikita po natin at mapapanood po natin, nawa makita po doon, 'di ba, na yung buhay po natin ay totoong nakasubmit, 'di ba, sa Panginoon. At ang paglilingkod po natin ay totoo, 'di ba? Walang halong biro, no? Sabi dito, ang mabuti pinagmamasdan ng Diyos ang lahat, yung kanila pong mga ginagawa, ano yung position ng Diyos, ano yung kanyang ginagawa. So it is all about God. Itong sulat na ito or itong kanta, itong awitin po na ito ni David. Ang mabuti at masama ay kanyang sinusuri. Hindi lang yung masama yung sinusuri ng Diyos. Hindi lang yung masama yung sinusuri ni Yahweh. Ano sabi dito? Kahit yung mabuti. Yung mabuti at masama ay sinusuri ng Diyos, 'di ba? Sinusuri ng Panginoon, no? Yung mabuti kapag siya po ay gumawa, sinusuri din po ng Lord, 'di ba? Kasi for what? No, alam po natin na kapag ang tao gumawa, ang Lord hindi mo 'yan mapipigil sa pagpapala, 'di ba, sa tao po na 'yon na gumagawa po ng kabutihan. Laging ganun, 'di ba, mga kapatid? Tingnan natin yung buhay, 'di ba? Kapag gumawa po tayo ng mabuti sa isang tao, 'di ba? Hindi man tayo direktang pagpalain din po ng tao po na 'yon. Pero babalik at babalik yung kabutihan na ginagawa po natin kasi God is rewarding people who is doing good. 'Di ba? May mga alam mo yan, kahit minsan kasi ang tinitignan ng tao kung sino yung kanyang ginawa ng kabutihan, dapat yun din yung gagawa ng mabuti in return, 'di ba, sa kanya. Pero sa buhay na ito, hindi ganoon nagwo-work minsan, 'di ba, ang Lord, no? Na pinagpala mo yung tao po na yon at may gagamitin ang Diyos upang ikaw naman po ay mapagpala ng higit. No? Wala pa tayong nakitang tao, 'di ba, na gumawa po ng mabuti na hindi ni-return ng Lord yung favor, 'di ba, na kanya pong ginawa. Madalas kapag ang Lord nag-return ng favor, mas higit pa, 'di ba, kaysa doon sa yung binigay.
Kaya nga, it is more blessed, sabi ng scripture, to give than to receive. Kasi doon sa giving, nandun yung favor. Di ba? Nag-give ka so nawalan ka. Ang Lord naman na ito, na mapagmahal at mabuti, nakita niya na wala ka, bless ka pa ng higit pa. Di ba? Tapos nagbigay ka na naman, bless ka pa ulit. Di ba? Nang higit pa. So the more you give, the more you receive. Kung kukunti lang yung binibigay ng tao, konti lang din yung, kasi sasabihin ng Lord, bakit ko ito i-bless? Pansinin mo, di ba? Kahit naman tayo, kapag nagbibigay tayo, tapos yung binibigyan natin, nakita naman po natin na masyadong maramot, bibigyan mo pa ba yun ng malaki? Kaysa doon sa nakikita mo na talagang nagbibigay din, di ba? Alam mo yun, ginagamit din po niya yun upang pagpalain, di ba, yung iba. Sabi din ng scripture, binibless ko kayo upang kayo maging pagpapala ng higit pa, di ba, sa iba. So yun po yung sikreto, 'di ba, ng giving. So sinusuri ng Diyos yung mabuti, sabi ito, at yung masama. At sa mga taong suwail, siya ay lubos na namumuhi. 'Di ba? Doon sa kanyang pagsuri, kinalulugdan niya yung mabuti, pero yung mga taong suwail, sabi po dito, siya po ay namumuhi. Ako, ewan ko sa inyo, pero nakakita na po ba kayo ng taong suwail na pinagpala? May mga ganon, di ba, na pinapagpala po sila materially, pero hindi naman po sila nagtatagal. Di ba? Hindi nagtatagal kahit yung sinasabi po nilang blessing, hindi rin naman nagtatagal sa kanila. Sooner or later, it depends according to the grace na ibinibigay sa kanila po ng Panginoon, hindi yun magtatagal. No? Yung mga taong suwail, wala silang kapayapaan. Lagi silang, yung kapayapaan, hindi mo yun pwedeng mabili 'Di ba, sa kahit gaano man kalaking halaga, 'di ba, yung meron ng isang tao. No? Yung mga suwail, sabi ito, ay kanyang hinamumuhian. Namumuhi siya sa taong suwail. No? 6, pinauulanan niya ng apoy at asupre ang masasamang tao. Pinauulanan niya ng apoy at asupre. Alam po natin yung kayang gawin ng mga element na ito. 'Di ba, yung apoy at asupre, anong nangyari sa Sodom and Gomorrah? Magpasa hanggang ngayon, 'di ba? Hindi po pwedeng tumira, 'di ba, sa lugar po na iyon, no? Meron akong napanood na vlog na diyan pala sa Sodom and Gomorrah. Diba? Pwede palang pumunta talaga dun sa kaila-ilaliman, 'di ba, nang may guide nga lang, kasi po pwede kang maligaw doon at hindi ka na makalabas. No, pero napapasok pala 'yon, no? At kahit doon sa kailaliman, 'di ba, ng mga bundok po na iyan, ay talagang tupok na tupok siya. 'Di ba? Makikita yung epekto, 'di ba, ng nangyari sa mga lugar po na iyon, no, na may pa nga doon, may parang may nakita pa na yung parang fragments ng leaves, yung ganon, yung basta marami po silang mga kasi patuloy pa rin naman yung pagsasaliksik, 'di ba, ng tao sa kung ano po yung katotohanan, 'di ba, sa nangyari, 'di ba, sa mga lugar po na iyan. Yung apoy at asupre, sabi, pinauulanan niya. So grabe lang grabe lang warning ito sa mga suwail. 'Di ba? Warning lang ito sa mga disobedient na hindi po mapapabuti yung buhay po nila kapag ang Lord po yung kanila pong gagawing kaaway. Minsan wala naman talagang may pagmamalaki yung tao, 'di ba? Tapos aawayin po niyo yung Lord, 'di ba? Magdi-disobey po siya sa Panginoon. Grabe lang talagang kawalang pag-iisip 'yon. 'Di ba, na alam mo 'yun, yung lalabanan mo yung napaka-powerful na God, 'di ba? Lalabanan ng isang tao yung napaka-powerful na God, hindi niya pagtitiwalaan, 'di ba? Ang dami-dami na pong, kung iisipin mo lang paano po nagkaroon ng mundong
tinitirhan ng tao, makikita mo talaga na meron talagang lumikha po nito. Di ba? Ito yung magkaroon ang tao ng kaisipan. Di ba? Hindi lang basta siya nandito sa lupa, pero iniisip niya, di ba, kung ano yung mabuti at kung ano yung masama, di ba, na pwedeng mangyari sa kanya. Makikita po natin na talagang merong higher being, di ba, above sa tao, na siyang nag-orchestra lahat ng mga meron na nakikita, di ba, sa mundo po na ito, no? So sabi dito, at sa mainit na hangin, sila'y kanyang pinapaso. So ano yung kayang gawin matapos niyang sabihin kung ano yung kayang gawin ng Diyos na ito, kung saan po siya matatagpuan, 'di ba? At kung ano yung kaya po niyang gawin, ito naman ano yung kayang gawin ng Diyos sa mga taong subail at hindi sumusunod, 'di ba, sa kanya. Kaya po niyang i-destroy ang mga ito. 'Di ba? Kaya niyang walain yung mga ito. Yung apoy at asupre, walang matitira talaga sa tao kapag ito po yung ginamit, 'di ba, ng Diyos. In short, kaya niyang walain talaga, 'di ba, yung tao. So kung ganito ka-powerful yung Diyos na ito, na kinikilala po ni David, so saan siya ngayon pwedeng matakot? 'Di ba? Saan siya pwedeng matakot ngayon? Sinasabi niya dito sa kanyang mga advisor, hindi ako matatakot sa point na ito ng buhay niya. Hindi ako matatakot. Sabi niya, kasi meron akong isang Diyos na kinikilala na magproprotekta sa akin, na kaya niyang gawin. 'Di ba, nawalain itong mga tao na ito. Sabi dito, si Yahweh ay matuwid at sa gawang mabuti nalulugod. Sa piling niya'y mabubuhay, ang sa kanya'y sumusunod. So, yung advice, hindi po yung tinik ni David. Hindi ako magtatago, hindi ako pupunta doon sa kabundukan. Sa point na ito mga kapatid, uulitin natin. Kasi may mga instances din sa buhay ni David na talagang nagtago-tago siya, 'di ba, sa mga kuweba. Pero kung ano man yung kung ano man yung hinaharap ni David sa mga panahon po na ito, sinabi niya, hindi ako magtatago. Pupunta ako doon sa banal na tahanan ng Diyos. 'Di ba? Kasi nandun yung aking kaligtasan, no? At in-state po niya sa atin, 'di ba, kung ano yung kayang gawin ng Diyos na ito na kanyang pinaglilingkuran. So yun po mga kapatid yung ating lesson ng chapter 11. At ito type ko na lang po, inay-nympha yung ating questionnaire. Ito po.